bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, ako'y tinatamaan. Lord, saan ako? Okay, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. At ngayon po ay araw ng Wednesday at sa ating pong pagpapatuloy at sa ating pong pagtunghay sa salita ng Panginoon Diyos sa oras at araw na ito. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayon pong araw na ito ay tutungo tayo muli sa aklat ng John. At tayo po ay tutungo sa mula sa talata ng John chapter 15 verse 12. At sa oras at araw na ito, ngayon pong araw ng Wednesday, June 17, officially ay merong nagbabalik. Yan. At sa ating pong muling kagalakan ay we welcome again ang pagbabalik ng ating partner na siyang makatutunghayan natin para tayo ay samahan sa daily devotion natin. At ngayon po yung nahabaan ng introduction at ngayon po tayo ay tutungo doon sa John chapter 15 verse 12 at ito ay pamagatan po nating unselfish love, our call to follow. Unselfish love, our call to follow. Bakit nga ba ito panawagan sa atin na kinakailangan nating sundin? At sa ating pagtunghay, sasamahan po tayo ng ating partner para basahin at pangunahan tayo sa panalangin ng ating partner. God's morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakakatuwa po na kasama muli ako dito sa God's Morning. Hindi na online. So, dadako po tayo sa ating talata ngayong umagang ito. Ito po ay magmumula sa John 15 verse 12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at muli ako naka-attend ng live sa aming morning devotion, Panginoon, after a month, Panginoon. Maraming salamat po sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. At gaya nga po ng talata na aming pag-aaralan ngayon, pagmahalan po kami gaya ng pagmamahal na ipinagkakaloob niya sa bawat isa. Ito po ay hindi namin magagampanan kung wala po ang iyong banal na Espiritu. Samahan po kami ng iyong banal na Espiritu upang mapag-aralan namin mabuti ang iyong mga salita at tumimaw ito sa aming puso at isipan at maibahagi din sa iba. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, again, isang karangalan uli na makasama natin, ating partner, sa ating devotion ito. At sabi nga po, doon sa binasan talata, this is my commandment. Ang nagsasalita po ito ay ating Panginoon Kristo. At sabi niya doon, that you love and unselfishly seek, sabi doon, unselflessly seek, the best for one another, just as I have loved you. Yan po ang isang mahalagang tunghayan natin, kung ano ito at bakit sinabi ng Panginoon, Sabi nga po dito sa kabanatang ito, ang ating Panginoong Hesus ay nasa huling sandali na kasama ang kanyang mga alagad, bago siya, sabi nga, ay tuluyang ipako sa krus, At matapos po niyang ipakilala ang kanyang sarili bilang ang tunay na puno dito sa chapter na ito, At dito rin po ay na
ipinakilala na ang bawat apostol ay sanga, no? Ibinigay po ng ating Panginoong Hesus ang pinakamahalagang utos, no ho, na magiging tanda. Sabi nga, that is the mark, ano ho, na sabi nga po ay bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Madalas po nating naririnig ang salitang pag-ibig, ano ho, at kung tatanungin natin, may kanya-kanyang definition, ano ho. Pero sa pananaw po ng tao, no ho, ay madalas itong sabihin na po natin may kondisyon. Parang sabihin na po natin na mamahalin lang natin ang isang tao kung mabuti lang din sa atin. O kung wala namang wawala sa atin, okay lang mahalin natin. Parang ganun. Ano ho? Pero ang pag-ibig na itinuturo po dito ay kakaiba. Dahil ito po ay walang pag-iimbot, naghahangad ng kabutihan ng iba, at nakabase sa halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Ibig sabihin, yun po yung basihan. That is the basis. Pag sinabi ho nating basis, yan yung pinagmumulan ng lahat. Tama ho ba? Kaya nga po ang aral po natin ngayon, no, ay sabi nga ay pinatutungkulan po nito na ang pag-ibig o sabihin natin ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa kung ano ang nararamdaman. Ano ho? Ito po ay utos, sabi nga, na sinusunod at bunga ng paglalakad ayon sa Espiritu at katotohanan. Yan po yung dalawang bahagi na kakaibahan ng pag-ibig na ating tinatalakay ngayon. Kaya nga po dito sa ating konteksto, ito po ay sabi nga po ay nangyari doon sa huling hapunan. Matapos po hugasan ng ating Panginoong Hesus ang mga paa ng kanyang mga alagad at bago po siya dakpin. Yan po yung mga senaryo dyan. Isipin natin, naghugas siya ng paa, nagpakababa siya, at alam niya na dadakpin na siya. Mga ilang oras o segundo na lang o minuto na lang. Kaya nga po dito ho ay masasabi po natin ito na talagang ibinigay po sa panahong ito ang lahat ng bigat kahit na alam niya na malapit na mangyari ang pinaka masakit na yugto sa kanyang buhay, pero puno pa rin po siya ng pagmamahal. Ibig sabihin, kahit alam niya ng kabigatan, sakripisyo, sakit, pagdurusa, pag-aalipusta, kahihiyan, pero puno pa rin siya ng pagmamahal. Yan po yung senaryo dyan. Kaya nga po, dito po sa ginamit pong salita dito ng pagmamahal ay mula at hango po sa Greek word na tinatawag na agape. Ito po ay hindi emosyon o sabihin natin emosyonal lang na pag-ibig, kundi isang malayang pagpili ng kalooban na gumagawa o kumikilos ng mabuti para sa kapwa. Kahit hindi ito suklian o kahit sabihin na mahirap gawin. Kahit na hindi ka ma-acknowledge, na parang tila ba, alam mo kasi ang pagmamahal sa ibang tao o sabihin natin, laging may condition Pag hindi ka naman na-appreciate, wala naman yung taong yun. Huwag mo nang mahalin. Diba? Minsan ganun po tayo Ganun ang isang tao. Kaya nga po, tinatawag po itong kautusan. Sabi ng Panginoon Diyos, this is my commandment ng ating Panginoon Jesucristo. Ibig sabihin, kautusan mismo ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hindi ito mungkahi lang o payo, kundi isang utos na may kasamang kapangyarihan at inaasahang pagsunod. Ang tanong, susundin ba natin? Sabi nga, may kanya-kanya tayong sagot, opinion, at conviction. At kung sabi nga, ay yan po ay nawa, tayo po ay
Sabi nga ay sa ating pag-aral na ito, nawa sundin natin kung ano po yung inuutos ng Panginoon. Pero ganun pa man, mga kapatid, ay mahalaga po na maunawaan natin. Dahil sa talatang ito, sinabi nga po doon na unselfishly, sumunod unselfishly seek the best for one another. No? Minsan ang hirap nating isipin ang iba kung tayo mismo tinitingnan natin kulang tayo. O minsan sa buhay natin parang ang hirap sundin ang salita ng Panginoon Diyos kasi ako mismo kailangan kong ayusin ang sarili ko. No? Kaya nga po, itong sinasabi sa talatang ito, hindi po ibig sabihin dito tayo, mabait lang tayo kapag maganda ang pakikitungo sa atin. Kaya nga, ang isang tanong po dito, makikita pa rin ba sa atin, susunod pa rin ba tayo sa ating Panginoon kahit hindi mabuti ang tao sa atin? Kaya nga po, dito po sa talatang ito at itinuturo sa atin ng Panginoon, ito po ay laging naghahanap na ikabubuti, ikauunlad, at kaligtasan ng kapwa. Kahit may kapalit na sakripisyo sa ating sarili, kahit hindi ka pa ma-acknowledge, kahit hindi ka pa mapasalamatan, kahit na minsan pagchichismisan ka pa. Sa madaling salita, mga mahal kong kapatid, ang pag-ibig na inuuna ang iba kaysa sa sariling interes ay napakahalaga. Hindi para i-please yung tao, kundi para sundin ang ating Panginoon Diyos. Hindi rin ibig sabihin niya na magpapaabuso tayo. Ibig sabihin nun, kahit na hindi tayo mahal ng tao, mahalin natin siya. That's sa diwa ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro tanongin natin, bakit nga ba nagiging makasarili minsan ang ating pagmamahal sa ating sarili? Bakit nga ba minsan nagiging makasarili yan? According dito sa ating pinag-aaralan ngayon, ay bigyan natin ng ilang dahilan. Una, kapag tayo ay nakabatay lang sa sarili nating lakas at damdamin. Ulitin po natin, ang tanong natin, bakit nagiging makasarili minsan ang pagmamahal natin o damdamin natin? Una, kapag nakabatay po tayo sa sariling lakas at damdamin. Kapag umaasa po lang tayo sa ating sariling kakayahan at nararamdaman, mabilis, sabi nga, mabilis po itong maubos. Diba? Kasi limitado lang tayo. Hindi katulad ng meron tayong Panginoon Diyos, which is, hindi po yan mauubos. Kalimitan, paano ba yan, ano ba yung nagde-drain sa ating pagmamahal? Kapag mahirap o nasasaktan tayo, yan, nade-drain yan. Yan yung mga quick drainage ng ating pagmamahal. O sabihin natin, yan yung mga leak sa mga puso natin. Yan yung mga leak sa isipan natin na minsan nalilimutan natin yung pagmamahal ng Diyos. Kumbaga sa tubo, yan ay leak. Ibig sabihin, tagas. Tumatagas. Nauubos. No? Kapag tayo ay madalas nahihirapan o nasasaktan. At dito nakikita natin agad tayong humihinto. Dahil wala itong tunay na pundasyon. Parang katulad sa Bible study, kapag walang tamang pundasyon ang sarili natin, ang bilis mong huminto. Ganon din sa pag-ibig. Kapag hindi tama ang pundasyon, hindi rin ibig po sabihin niya na magpakamartir tayo. Kahit pag sinasaktan ka na, hindi ka pa rin aalis. Hindi po tama yon. No? Kasi nga po ay mahalaga po na sabi nga may respeto tayo pero hindi rin tayo agad nawawala ang pagmamahal. Ikalawa, yung minsan nakakalimutan po natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Sa totoo lang, na kapag nakabase tayo sa emosyon natin, nalilimutan na natin yun, na tayo pinatawad din ng Panginoon, na tayo minahal din ng Panginoon, na tayo tinanggap din ng Panginoon, kahit hindi tayo katanggap-tanggap. Lalo ngayon, marami yung sa church na madaling maghusga sa mga tao. Madali nilang
gawing basihan ang kasalanan ng isang tao kaysa tingnan natin ang Diyos na nagmahal, bumaba upang sagipin ang bawat tao. Upang may makanlungan ang bawat mga tao. Dahil sabi nga, kapag hindi natin lubos na naunawaan ang walang kapalit na pag-ibig at pagpapatawad na natanggap natin, bumabalik tayo sa pananaw ng mundo. Ano po yon? Kung ano ang ibibigay natin, minsan, iyon lang din ang ibibigay natin. What you receive, ganun din yung ating i-share. Tama ba? Minsan nakabase lang tayo, hanggang dito lang naman yan Meron tayong limitadong pag-iisip. Limitadong pagmamahal. Kapag nasaktan ka na, hindi na ganon. O kaya kapag nakuha mo na, sabi nga, pag wala ka ng pakinabang doon sa tao, yun po'y masakit na salita, pasintabi Pero totoo, na kapag ang tao wala ng pakinabang sa'yo, nawawala na agad yun. Kasi nga po, ang pundasyon ay mahina. Parang katulad sa bahay. Kung ang pundasyon ng bahay natin ay ginawa hindi sa tama, madali po yung mabuwal. Ikatlo, malimit po, hindi tayo nagpapasakop sa banal na espiritu. Nahihirapan tayo magpasakop. Dahil ang likas na pagkatao ay laging nakatuon sa sarili lamang. Paano po yun? Sige, tunghayan po natin yun. Romans chapter 8 verse 7. Sige, ikaw partner. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan. Imagine ninyo, namatay siya kahit tayo makasalanan pa. Hindi pa nga tayo nagre-repent Inuna niya nang namatay siya. Kaya nga isisip natin, paano yun? 2,000 years ago, tagal-tagal na ng panahon na yun. Paano ako maliligtas? Kanina lang gumawa ako ng kasalanan. Ang tagal ng panahon yun. Kasi nga, ito yung sinasabi ng Romans 8 verse 7. Siya yung namatay kahit tayo makasalanan pa. Bakit? Upang bayaran ang ating kasalanan noon, ngayon, at magiging kasalanan pa. Mga kapatid, ang tunay na pag-ibig na agape na sinasabi dito ay bunga ng Espiritu. That is the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5 verse 22 to 23. Hindi gawa ng laman. Hindi sa ating pagkilos. Kapag wala ang Diyos na kontrol sa buhay natin, likas pong magiging makasarili ang ating motibo. Yan po natin tatandaan natin. Kapag wala ang banal na espiritu sa buhay natin, magiging makasarili ang motibo ng isang tao. Kaya nga, ang isang tao na hindi nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, walang time sa Panginoon Diyos, hindi niya makikilala ang Diyos. Ano pa? Maling sukatan. Kapag ang basihan ay ang pagtrato ng iba sa atin, halimbawa ang basihan natin, ang buti nito sa akin, kailangan mabuti rin ako sa kanya. Di ba? Minsan ganyan yung ating ugali. Tama ba? O sabihin na natin ito, medyo lumalim tayo ng konti, medyo masakit ng konti ha. Okay. O kung ano ang makukuha natin. Nagiging transaction na lang ang pagmamahal sa halip na pagtugon sa kabutihan ng Diyos. Nakuha natin? Minsan doon tayo nakabase. Kaya nga po, doon sa sumunod na parte ng ating binasa, nandun po yung sukatan. Paano nga ba natin susukatin? Sabi doon, just as I have loved you. Ang ganda ng sukatan ng Panginoon. Bakit po? Kung paano tayo minahal ng Diyos, yan dapat ang sukatan na meron tayo.
Hindi ang kapwa natin, kundi si Kristo sa buhay natin. Paano ka ba minahal ng Diyos? Paano ka pinatawad ng Diyos? Paano ka tinanggap ni Kristo? At ito po yung pinakamahalagang bahagi ng talata. Hindi natin po kailangang gumawa ng sariling pamantayan dahil ang sukatan ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus mismo. Sabi nga doon, walang kondisyon. Mahal niya tayo kahit tayo ay makasalanan pa. Di ba? Sabi sa atin ng Romans 5 verse 8, ano po sabi doon? Yun din. Ngunit ipinadama ng Diyos Yes. ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nang tayo makasalanan. Inulit-ulit. Bakit? Kasi in-emphasize po doon na yun po ang tunay na basihan ng pagmamahal na dapat nating maging sukatan sa ating buhay. Our love is based on the love of Christ. The love that based on His sacrificial love. On His agape love. Isang sakripisyo. Sabi nga, may sakripisyo. Ang pagmamahal ba natin ay may sakripisyo? O kung may pakinabang lang? Makikita niyo po yan sa mga tao. They praise the people dahil may magandang nagawa sa kanya. Maganda naman po yun. Pero yun ba talaga ang basihan ng pagmamahal? Tandaan po natin, ating Panginoon Kristo, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa atin. John 15, verse 13. Tungnan po natin yung sumunod na talata. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Amen. Yan po yung sacrificial love. Minsan tinutwist natin yan eh. Paano? Okay lang na makompromise ako, no? O masira ako sa ibang tao, gagawin ko yan para doon sa pagmamahal na ito. Pero ang totoo nun, mayroong vested interest. Malimit po nangyayari yan sa tao. At iwasan po natin yun. Dahil ang pagmamahal na ganon ay walang pundasyon. Dahil ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Mahal niya tayo, hindi dahil may maibibigay tayo, kundi dahil siya ay pag-ibig. Di ba? Sabi sa atin sa 1 John 4 verse 10, Ito ang pag-ibig, hindi inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Amen. No, yun po yung pag-ibig. Inibig niya tayo, no? Hindi dahil iniibig natin siya. Ganun pong pagmamahal. Kaya nga, sabi nga, ito po yung mga katanungan. Kung mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, ng ganun kalalim, kahit tayo ay makasalanan, bakit matigas pa rin ang puso natin at madalas natin siyang kalimutan? Bakit kaya nahihirapan tayong mahalin ang kapwa natin na may parehong kahinaan din? O kaya ito, sa pangkatanungan, ilang beses ba nating sinusukat ang pagmamahal natin base sa kung paano tayo tratuhin ng tao? Kapag nasasaktan, agad ba tayong bumabawi? O kapag hindi pinapansin, agad ba tayong tumitigil ang kabutihan sa taong yun?
Mga mahal kong kapatid, dapat po nating maunawaan ang katotohanan na ang pagmamahal na inuutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi para ipakita kung gaano tayo kabuti, kundi para ipakita kung gaano kabuti ang Diyos na nananahan sa atin. Kaya nga makikita mo yung pundasyon ng bawat pagmamahal na nararanasan natin sa ating kapwa, kung tunay ba talaga yung pagmamahal na galing sa Panginoon Diyos. Tandaan po natin, hindi tayo tinatawag na magmahal gamit ang sariling lakas. Dahil kung doon nagmumula, again, mabilis po itong mauubos, mapapagod at mawawala. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag napagtanto natin na ang pagmamahal na natanggap natin ay galing sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang magiging pinagkukunan natin ng lakas at pagmamahal din sa iba. Kapag naiintindihan natin ito, kung paano tayo pinatawad at minahal ng walang kondisyon, magiging madali para sa atin na magpatawad at magmahal din sa iba. Hindi na ito magiging pabigat. Sa halip, ito ay magiging likas na tugon ng ating puso dahil sa dakilang kabutihan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, ang pag-ibig na ito ay bunga ng Espiritu at may katotohanan. Paano nga ba natin maisasabuhay ito? Paano ba tayo makalalakad sa Espiritu ng ating Panginoon Diyos? Dahil, mga mahal kong kapatid, ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi makakamit ng sariling lakas. Kung ganun pala, Pastor, tigilan na natin yung pag-uusap tungkol dyan. No? Kahit pala subukan nating, sabi nga mabilis pa rin tayo mapapagod, magagalit o susuko kapag mahirap ang sitwasyon. Paano ba yan? No? Kaya nga po, itong ating pag-aaral na ito ay pinakikilala po yung tunay na pagmamahal o tunay na agape. Dahil ito po ay bunga ng banal na Espiritu na nananahan sa puso ng sino mang ipinanganak muli. Sige, basahin po ulit natin yun para tayo ma-refresh. Galatians 5, chapter 5, verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Okay. 23. Sige, 23 pa. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Yan. Sabi nga po, yan yung bunga ng Espiritu. No? Ibig sabihin, hindi natin bunga. Yung Espiritu na nananahan sa atin, siya ay nagbubunga. Ibig sabihin, kung yung salita na pakinggan natin, magiging buhay siya sa atin. Mananahan siya sa atin, kikilos siya sa atin, babaguhin niya tayo. Yun po yung bunga. Malinaw? No? Malinaw? No? Ibig sabihin, kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos, hindi ka umaattend ng mga gawain, hindi ka umaattend ng Bible study, maaring hindi natin maunawaan ito. Kapag tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu, kikilos po siya. At siya ang gagawa ng kakayahang magmahal ng walang pag-iimbot. Kung ang salita ng Panginoon Diyos na nanahan sa atin, yung Espiritong yan, siya ang magbibigay sa atin ng realization, conviction, at siya ang magpapakilos sa isip at puso natin. At dyan makalalakad po tayo sa katotohanan. Dahil ang pag-ibig na totoo ay hindi bulag. Minsan di ba sabi, love is blind. Pero ang totoong pag-ibig hindi po bulag. O sabi nga ay merong maling paglalambing. Bahala na ho kayo mag-isip kung ano po yung mga maling pagpapalambing o paglalambing. Ang pagmamahal po na naayon sa katotohanan ay una,
Hindi nagtatakip ng kasalanan para lang maging maayos ang usapan. Sa halip, itinatama nito ng may pagmamahal. Hindi ibig sabihin, para lang wala ng pag-usapan, sige, agree na ako sa iyo. Dahil kaya sabi nga dito sa ating pag-aaral, kailangan may pagmamahal kahit mali. Hindi ho yun. Mali po yun. Dahil ang tunay na pagmamahal, itatama mo yung pagkakamali niya. Kasi mahal mo siya. Di ba yung nanay at saka yung tatay, pagka tayo ay nagkakamali, anong ginagawa sa atin? Pinagsasabihan muna, wag mo nang palo. Pinagsasabihan, pero kung di talaga nakikinig, anong susunod na gagawin? Papaluin sa puwet. Dahil biblical. No, dahil sabi nga ng Panginoon, ang taong hindi namamalo ay masama. Ano pa? Ito po ay laging naaayon sa salita ng Panginoon Diyos. Hindi sa sariling damdamin o kagustuhan. Sabi nga, kung wala sa Biblia, huwag nating paniwalaan. Kung hindi sinasabi ng Biblia, huwag nating paniwalaan. Kung ito ay tumataliwa sa salita ng Panginoon Diyos, huwag nating sundin. Tanong, sa lahat ba ng ginagawa natin religiously, sa ating simbahan, sa ating pamilya, sa ating kapwa, ginagawa ba natin? Nalalaman ba natin kung yan ay nagmumula sa Biblia o hindi, o sumusuway tayo sa kagustuhan ng Panginoon Diyos? Sa isip, sa salita at sa gawa, sa mga desisyon na ating sabi nga ay nilalakaran. Dahil ang salita ng Panginoon Diyos ay siyang gabay at patnubay ng bawat isa sa atin. Psalm 119 verse 105. He is the light and path to our ways. Ang pag-ibig ay katotohanan. At yan po ay laging magkasama. Hindi po natin mapag-iwalay. Dahil kung may pag-ibig, may katotohanan. At kung may katotohanan, may pag-ibig. Kaya nga po, maling isipin po natin na ang pag-ibig ay damdamin lang. Kapag wala ang pakiramdam, wala rin pong pagmamahal. Mali pong pag-isipin po natin yan. Dahil ang tunay ng pag-ibig po ay desisyon at pagsunod. Hindi lang emosyon. Kahit hindi natin maramdaman ang pagmamahal, maaari pa rin itong ipakita sa pamamagitan ng mabuting gawa. Yun po ang tunay na pag-ibig. Mali rin na isipin natin na mamahalin lang natin ang isang tao mabuti sa atin. Dahil ang pagmamahal ng mundo ay ganyan. Pero ang pagmamahal ng ating Panginoon Jesucristo ay lumalampas sa kondisyon. Ang tawag sa atin ay magmahal kahit sa ating mga kaaway. Yan po ang panawagan sa atin. Mahalin natin yung mga kaaway natin at yung mga taong mahirap pakisamaan. Again, hindi po tayo makisama. Ibig sabihin po noon, mahalin natin siya sa kondisyon na alam natin na kaya siyang baguhin ng Panginoon Diyos. Alam natin na siya ay kayang mahalin pa rin ang Panginoon Diyos. Kasi ang basehan ng pagmamahal natin ay hindi basehan na kung ano ang ating natatanggap o matatanggap, marireceive o kung ano yung ating nakikita, kundi yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Malinaw po ba tayo doon? Mali rin po na isipin natin na ang pagiging mapagbigay ay nangangahulugan na palaging inaapi o tinatapakan. Minsan, ang hirap kasi doon eh. Di ba? Yan ang nagiging kaisipan natin minsan. Minsan mapapangiti tayo, sabi, Pastor, napakahirap niyan. Madali ka maaabuso. Pero mali po nating isipin yon. Bakit? Dahil ang pagmamahal na naghahangad ng kabutihan ay matatag din. Lagi natin tatandaan na ang Panginoon Diyos, He is always supreme to everything. Kaya nga po ulitin ko, spirituality and morality is always supreme in legality. Kasi pag naging legalistic na tayo, tingnan muna natin, spiritual ba yan? Moral ba yan? Kasi tandaan natin, hindi lahat ng legal ay moral at spiritual. Kalimitan sa legal, ay immoral.
Yan ko yung isang example. No? Kapag pinayagan natin ang relasyon, halimbawa na sabihin natin ay pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki. Di ba labag yan sa kautusan ng Diyos? O babae sa babae. Legal siya, pero immoral. Tama po ba? At yun lang po yung isang example ko. Pasintabi po. Hindi po ako galit sa LGBT dahil mahal din po natin sila. Pero mali po yung at tumataliwas po ito sa kung ano sinasabi ng Biblia. Maaring maging legal, pero pwede maging immoral. At kung hindi natin maipapakita ang pagmamahal na yon, at hahayaan lamang natin, hindi yun tunay na pagmamahal. Ito ay pagtaliwas sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos na siyang tunay na nagmamahal. Dahil ang pagmamahal na naghahangad ng kabutihan ay lagi nating isipin. Matatag po yan. Ibig sabihin, ipinagtatanggol nito ang tama at hindi pumapayag sa kasalanan. Pero ginagawa ito ng may at sabi nga na may kahinahunan at malasakit. Paano po natin ito isa sa buhay? Magsisimula po yan sa puso natin. Panalangin po natin. No? Napalitan ang ating mga puso. Ang ating makasariling pag-iisip. Humingi po tayo ng tulong sa banal na Espiritu para magkaroon po tayo ng ganitong uri ng pagmamahal. Ikalawa, isabuhay po natin sa maliliit na bagay. Huwag po muna tayo sa malalaki. Doon lang muna sa maliit na bagay. Yung kaya mo lang munang abutin. Kasi malimit sa buhay ng isang tao, ginagawang dahilan yung kanyang sitwasyon na parang ang hirap na hirap niya nang abutin ang Diyos dahil sa kanyang sitwasyon. Pero ang katunayan nun, tinatamad lang siya. Dahil sabi nga, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Magbigay po tayo ng pagpapatawad, makinig ng mabuti, tumulong ng walang hinihintay na papuri, at magsalita ng mga salitang nakapagpapatibay. Ito yung napag-usapan din namin kagabi sa Bible study. Bago mag-Bible study, nag-usap po kami mag-asawa. Na meron kasi isang kapatid na napansin kami, no? Hindi ko napapangalanan kasi nandito siya ngayon. Pero nakaka-bless po yung taong yun. Kasi nung pong nasa ospital ka na, nasa ospital po itong aking asawa. Hindi naman niya trabaho maglinis doon sa kwarto, no? Pero kita namin yung pagkilos niya, yung genuine ba na pagtulong at pag-unawa. And talagang nabibless kami doon sa taong yun. No? Sa ating kapatiran din po namin yun. Isa sa mga kapatid po namin dito sa Purpose Speed Life. Nakaka-bless po yung taong yun. No? At ano lang ho, na segwen ko lang din po yun dahil napag-usapan po namin na meron talagang tao na yung pagmamahal makikita mo. At ito rin po yung tinuturo sa atin ngayon. Na kung minsan hindi nga namin napasalamatan. No? At I'm so blessed na sa pag-aaral natin ito ngayon, na-realize ko, although pinag-usapan namin, pero hindi namin siya napasalamatan. Pero siguro sabihin ko na. Hindi, napasalamatan naman. Napasalamatan naman. Thank you. Pero parang hindi siya, Pero inalin tulad ko lang, Yan si Ate Nela, yung kasama natin. Sige, sabihin na natin. Si Ate Nela po yun. And I feel God, na yung ganong klaseng gesture, na minsan akala natin simple lang, pero hindi. Ang Diyos kasi, hindi niya pwedeng
kalimutan yung kahit katiting na ginawa natin. Sino pa? Yan, kasama rin natin yung mag-asawa, si Ate Carmelin at si Brother Arthur. Grabe yun. Grabe yung pagmamahal na yun. Sabi nga kulang yung salitang salamat eh. Kasi ramdam mo yung pagmamahal ng Diyos. Yan, kasama rin natin ngayon. Kaya, salamat. No? Salamat sa inyo sa pagmamahal na yung katulad nito na ini-illustrate ng ating Panginoong Kristo. Ano pa? Tuloy tayo sa ating paksa, no? Gawin po nating basihan ang ating Panginoong Kristo. Ang tingnan po natin ay ating Panginoong Kristo. Kapag nahihirapan po tayong magmahal, alalahanin po natin kung paano ang ating Panginoong Kristo nagmahal sa atin. Kahit minsan hindi tayo karapat-dapat at tunay naman, pero ibinigay pa rin ng ating Panginoon Diyos ang lahat para sa atin. Para sa ikatutubos ng ating kasalanan. Para meron tayong lugar na mapatunguhan. At ikaapat at ikahuli, at dito na po ako magtatapos. Gawin po nating tanda ang pagiging alagad. Dahil kung tinanggap mo sa ating Panginoon Kristo, ikaw ay alagad na ating Panginoon Kristo. At ikaw ay sumusunod. Sinabi nga sa atin ng ating Panginoong Hesus, di ba? John 13 verse 35. Diyan po ako magtatapos. John 13 verse 35. Sige, ako na lang. Ito na. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yan. Sabi nga, kung tayo ay may pagmamahalan sa isa't isa, then, you will be recognized. Na alagad na ating Panginoon Kristo. Again, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, purihin ang ating Panginoon Diyos at sa ating pong pagtunghay ng talatang ito. Sa Kanya po ang papuri at pasasalamat at ngayon tayo naman po ay dadako sa Venice Reflection. Ang nagbabalik! Yang God's morning muli mga kapatid. At dito po sa ating pag-aralan, sabi nga po ng ating Panginoon, ito ay utos. It's a must. Kailangan nating sundin na misa? Isa bang misa? It's a mass? Mass. Na kailangan natin sundin na magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito pong utos na ito ng ating Panginoong Diyos ay hindi natin kayang pantayan o higitan sapagkat ito po ay napakadakilang utos sapagkat ang Panginoon po ang unang nagmahal sa atin. Ang Panginoong Diyos ang nagbigay ng kaisa-isa niyang anak na upang tayo ay matubos sa lahat ng ating mga ginagawang mga kasalanan, mga nagawang kasalanan. At ang Panginoong Hesus din naman po ay nagbigay din sa atin ng dakilang pagmamahal, isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay tugtusin sa ating mga kasalanan. Kaya po hindi po natin mapapantayan o mahihigitan yung mga pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero kung tayo po ay totoong sumasampalataya, totoong naniniwala sa ating Panginoon, mababago po ang puso natin. Lalo na po kung tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang mga puso po natin na dati ay matitigas, dati ay hindi sumusunod, ngayon po masunurin na. At saka lahat ng mga nakakasalamuhan natin, yan man ay kaibig-ibig, kamahal-mahal, at meron din namang hindi kamahal-mahal. Yan pong lahat ay ating, sa pamamagitan po ng nabago na yung puso natin, mapapakisamahan po natin or maibibigyan natin ng tamang pagmamahal ang kapwa na nasa paligid natin. Yung po mga hindi kamahal-mahal na nasa paligid natin, yan po ay biyaya rin ng ating Panginoon. Sapagkat may purpose po ang bawat isa. Yan pong mga taong, yun nga ang mga hindi kamahal-mahal, yan po ay may purpose sa buhay natin. Yan, dyan po matetest ang ating patient, ang ating lahat na ng ating mga dapat matest ay matetest. Kaya po,
yung puso natin unti-unti po yung mababago at unti-unti po natin siyang mamahalin at yun namang mga taong yun na minamahal natin ay hindi magkakaroon naman yun ng ang ingay ng asawa ko na po. Magkakaroon naman po yun ng parang bakit ang sama na ng halimbawa po, ang sama na ng pinapakita ko dito sa taong to pero pagmamahal pa rin ang nire-return sa akin. Yun po, mababago din naman yung puso niya sa pamamagitan ng example na ipinapakita natin sa bawat sa kanila. Kaya po, yung pong pagmamahal na ipinapakita ng Panginoon, yun po ay hindi salita lang na sinabi natin na, mahal kita ha. Hindi po ganon. Dapat po ay may pagkilos, may pagbabago sa puso natin, may pagbabago sa ating pananalita at sa ating mga ginagawa. Tayo po ay nagiging living example sa ating kapwa. Kaya po, patuloy po nating huwag po tayo bibitaw sa ating Panginoon, huwag tayong bibitaw sa ating mga pinag-aaralan. Napaka-importante po nitong pinag-aaralan po natin. Kaya po kahit po kami ay nasa ospital, kahit po kami ay nasa hindi magandang sitwasyon, patuloy po namin ginagawa itong mga bagay nito sapagkat dito po kami lumalakas. Yung mga pagsubok po na dumadating sa buhay natin, sa buhay namin, sa buhay ng bawat isa, yan po ay may purpose ang ating Panginoon para lalo tayong lumakas. Amen. At para lalo din nating makita yung mga taong nagmamahal sa atin. Amen. At mga taong hindi nagmamahal sa atin na patuloy nating bibigyan ng atensyon na itong taong to hindi ako minamahal. Pero bibigyan natin siya ng atensyon para nang sa ganon ay mabago din siya. Meron nga pong na yung preach na narinig na mas importante ang presence kaysa sa present. Di po ba ang present yung mga gift na binibigay sa atin? Masaya tayo. Meron tayong kasiyahan sapagkat nakatanggap tayo ng regalo pero hindi yun naglalas. Pero yung presence, yung presensya ng isang kaibigan na makikinig sa'yo sa oras na kailangan niya o nasa matinding pagsubok siya, kahit online pa yan, personal, napaka-importante po noon. Sapagkat napi-feel nung taong yun na hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa battle na pinagdadaanan mo. Pagaya po ng mga nabanggit ng asawa ko kanina, yan, sina Ate Len, yung mag-asawang Tanyo, hindi naman po kailangan talaga na samahan kami dahil meron naman kami sasakyan papunta doon sa ospital, pero kinonboy nila kami. Hindi po sila nag-atubili na samahan kami, matagal sila nag-antay doon sa labas. Nung nasa delivery, nung nasa emergency pa ako, nung inaayos pa ako. So, talagang na-appreciate po namin. Sobrang appreciated po namin yun. Then, yung pabalik naman po, yung paglabas naman namin sa ospital, sinundo din kami, sabi nga po noong attendant na nag-assist sa akin paglabas. Sabi ay, dalawaan sasakyan nila. So, parang parang feeling ng mga ito, yaman namin, pero hindi naman. Pero mayaman kami sa pagmamahal ng kaibigan. But, yun nga, nabanggit din ng asawa ko kanina, si Ate Nela. Na-appreciate ko din si Ate Nela kasi noong time na, yun nga po. Lahat naman bumisita. Pupunta akong CR talagang siya yung aligagang umalalay sa akin. Pero hindi naman kailangan kasi nandun naman sa tabi ko yung asawa ko. But umalalay siya yung nag-asikaso ng mga dala nila. So, na-appreciate ko po lahat ng mga bumisita sa akin, lahat ng nag-message, lahat po ng nagmamahal sa aming mag-asawa. Talaga na-appreciate po namin kayong lahat. Kaya po, tamang-tama po itong devotion natin na ito na nag-join ako. Kasi inaano nga po ako mo na hindi ka po join. Sabi ko, sige, join lang nga ako. Kasi online nga po ako at nandun nga lang po ako sa kwarto. But siguro ito na yung tamang time din. Then nag-devotion nga din po ako kanina madaling araw kasi hindi po ako makatulog. So talagang ito pong
ito po pinag-aaralan natin, ito ay napaka-importante. Bawat pinag-aaralan naman po natin ay napaka-importante sapagkat doon po nababago ang puso natin at doon po nagiging pagpapala sa iba at pagpapala na rin sa sarili natin yung mga napag-aaralan natin. So yun lamang po, medyo humaba na po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pagsama sa bawat isa sa atin at pare-pareho po tayong lumago sa bawat pinag-aaralan po natin. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. So, clarify lang natin, hindi lang ho yun doon sa mga tao na banggit natin. Marami pa tayong dapat salamatan. Na-highlight lang ho dahil doon sa ating topic ngayon. Pero lahat po ng bumisita, nanalangin, kahit yung hindi po bumisita, ay pinasasalamatan po namin. Dahil alam po namin na sometimes yung mga hindi na kailangang nakikita pa rin natin, ay kailangan pa rin natin ipasalamatan. Kasi minsan may mga tao na wala man siya doon sa presensya na gano'n, hindi man siya kumilos na gano'n, pero siya ay nagmamahal at nag-ano rin na nanalangin. Tapos yung, may ano ko po, yung meron pa po, yung bago po ako week before ako surgery, may mga tao po na nag-reach out talaga sa amin. Kahit po matagal na namin silang hindi nakikita. Friends po namin sila, but matagal na po namin parang wala ng fellowship. Wala po kaming fellowship. Kumustahan lang online, but walang komunikasyon. Yung fellowship na pinuntahan talaga ako or nakipagkita talaga para ipag-pray, palakasin yung loob ko. Lahat ng tao. Yes po. Lahat po kayo, na-appreciate po namin kayong lahat. Lalo yung mag-asawang biray din po, na-appreciate din po namin. Si Brother Rolly at si Sister Yes. Basta sa inyo po lahat, hindi na po mababanggit at medyo hindi na kayang isa-isahin. So, yun lang po. Maraming salamat po. Na-highlight lang po dito dahil sa topic. Pero lahat po ay pinasasalamatan namin. Dahil alam namin na lalo na doon sa mga talagang dahil sabi nga po ay na-highlight lamang po talaga. Pero ganun pa man, huwag na nating pakatagalin. At gusto ko lang balansihin, baka sabihin ako, hindi ako na-appreciate. Hindi po totoo yun. Lahat po na-appreciate namin na napatungkulan lamang po at dahil dito sa ating topic. Pero ganun pa man, mga mahal kong kapatid sa Panginoon, tayo po itutungo pa pala, meron pa pala tayong portion na yan. Nabatiin natin, nandito yan. Kauna-unahan pa, yan ang mag-asawang Carmelin at Jose Tanyo. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Diyan, kay yan, sa ating mga kiddos din. Yan kay Julene at kay Pao. Siyempre, pagbati natin, at siyempre, sa inaanak natin dyan, kay Tyrone at saka kay Janessa. Yan, isang mapagpalang umaga. At sinundan po yan ng ating kapatid from Barangay Santo Niño. Yan, si Nanay Josephine Maranan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong buong kan. Yan. At nasundan po yan ng ating Kuya Chris dyan sa Bulaking Chaong. At isang mapagpalang umaga rin po dyan sa inyo ni Nay Marta, Nay Gori, na parang nakita ko rin kanina. Pero yan, tingnan natin si Nay Gori, yan, si Nay Lina, lahat po dyan sa Bulaking, si Yasel, si Inigo, yan, at sino pa? Okay, ayaw umakat. Yan, at from Liliw, Laguna, kasama rin po natin, yan, si Nay Edna Arosena, yan, sa mapagpalang umaga po. At yan, sa Rodriguez family naman, kasama rin natin si Brother Greg, yan, sa mapagpalang umaga sa iyo kapatid, yan, at sa iyong buong pamilya. Ganon din kay Sister Manilyn Mendoza dito sa Barangay Santo Angel, sa mapagpalang umaga. At ganon din kay Mary Patuan from Dubai, sa mapagpalang umaga po. Ganon din po kay Apong Tina, kay Ate Tina, yan. At siyempre kay Arky Arnel Capadosa dyan sa Tarlac, sa iyong buong pamilya. Yan, ito si Ate Nela, sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Yan. At sino pa yan? Ating kapatid dyan, si Sister Buena Castillo, isang mapagpalang umaga sa iyo, at sa iyong buong pamilya. Yan, ganun din kay Kuya Rick Ramos, yan sa Barangay Santa Rosa, sa Santa Rosa, Laguna, sorry, hindi pala barangay. At syempre, ang aming kapatid, kumare, yan, at lagi naming kasama, yan, si Sister Sister
Angel at si Brother Rolly. Siyempre, pagbati natin dyan kay Baby Roan. At siyempre sa aking inaanak na Pogi, si Rael. Yan, isang mapagpalang umaga. At siyempre, yan, kasama rin po natin si Nay Remy Alinea dyan sa Dolores. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at sa inyong buong sambahayan. Yan, at kasama rin po natin. Yan, that's all mga kapatid. No? Napahaba naman po tayo kung gaano ka-ikli kahapon, kasi nga ho, kami po may lakad, talagang, kung gaano kalikli, pero yun po talaga mensahe kahapon, maikli lang, pero ngayon, mismong napahaba, at ganun pa man, mga kapatid, nawa tayo po napagpala ng salita ng Panginoon Diyos, at ngayon naman, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. O maraming banal na makapangyarihan, salamat po, Panginoon, dahil sa oras at araw na ito, kami po ay tinuruan nyo, pangsuriin namin ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan ang aming puso ay nagiging mapangimbabaw, nagiging makasarili. At ngayon, tinuturuan mo kami, Panginoon, ng tamang pagmamahal, ang basihan at ang tunay na direksyon ng pagmamahal. Salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo kami ng sapat at tapat, O Lord, na puso. At dalangin po namin, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng bagong puso upang harapin namin ang aming buhay ng may pagsunod, O Lord, at pagtalima sa iyong kalooban. Again, O Lord, sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri at pasalamat at patuloy na dalangin namin sa lahat ng narito ngayon, mga kapatid na aming nabanggit, pagpalain mo po ang bawat isa. At ganoon din sa mga kapatid namin na makikinig pa lang, O Lord, inaangkin na po namin yung pagpapalang nagmumula sa iyo. Ang pagbabago at pagtungo sa bagong buhay na inilalaan mo sa bawat isa sa amin. Again, O Lord, we thank you, Lord, and we praise you, O Lord. Kami po'y naniniwala na kami pinagaling mo na sa lahat ng may karamdaman. At kung kami man may mga pinagdadaanan, mga financial o mga problema, Lord, naniniwala kami na ikaw ang Diyos na siya magpuprovide, magtuturo sa amin ng tamang lakas, patnubay at gabay sa aming buhay. Again, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, our Yeshua Masiya. O Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, let us shout, the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. O Jesus, ikaw ang hari ng kapayapaan. Sa iyo lamang ang buhay.